Ang halata na ang pamumulitika ngayon ni Bongo kasi re-electionist, no? At binibengbang niya si Secretary Gatchalian. Mga kaibigan, nakita niyo ba yung galawan, no? Na yung mga pro-admin, no? Mga pro-admin na mga government officials, yan ang kanilang binabanatan. Pansin niyo ba? Oh, mga kaibigan, napakagaling po ni Gatchalian, Secretary Gatchalian ng DSWD. At kilala po ang mga Gatchalian na magagaling po yan at matutulungin po yan doon sa kanilang mga distrito, no? So mga kaibigan, hindi po yan ilalagay dyan ni PBBM kung kurakot yan. Ito na mga kaibigan. So, nag-post ako, no, sa aking na TikTok. At sabi ng mga DD Sheets, Bongo, Malasakit Center. Ayan, Bongo. Maganda si Bongo kasi, ayun ako, nakalibre nga kami dyan. Bongo. Oh, mga kaibigan, etong sasabihin ko sa inyo. Si Bongo po, siya po naman ang Philippine Senate Committee on Health and Demography, no? Yan po ang kanyang naging committee, no? Ulitin ko, Philippine Senate Committee on Health and Demography. So, siya po talaga ang nilagay dyan. So, ibig po sabihin, mga kaibigan, kahit sino ang ilagay dyan, ganun din ang gagawin katulad sa ginagawa ni Bongo. Or baka mas pa. Kasi, o baka mas mahigitan pa si Bongo dahil walang kurakot. Alam naman natin mga kaibigan, no, formally, di ba? Naniniwala ako mga kaibigan na kung iba ang nilagay dyan, mas maganda pa ang ating naging health system at baka mas marami pang mga health centers ang naitatag. Saka isa pa, take note, kung pag-uusapan lang natin ang health center, mga kaibigan, who is the father of health centers? Walang iba kundi ang Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Baka hindi nyo alam. Ha? Just in case na nakakalimutan ninyo. Kaya, hindi nyo sasabihin na, Bongo ganito. Kasi siya lang po ang nasa committee na, no? Siya lang po ang naghahawak ng committee na yun. Kaya ginagawa po niya. In short, yun ang kaniyang trabaho. Pero, masasabi ko, kung iba ang inilagay doon, baka mas naging maganda pa. Kasi nga, alam naman natin, si Bongo ay nasangkot sa mga formally. Diba, mga kaibigan? No less than President Duterte is found to have links to an inexperienced pharmaceutical company that backed a huge government contract for medical supplies. Marian Enriquez with the report. Stop lying! That's what put you in contempt and lock you up in Pasay City Jail. You're insulting the Filipino people. This is the Congress and the Senate of the Republic of the Philippines. Senator Richard Gordon was obviously enraged at former Budget Undersecretary Lloyd Lau after he tried to evade questions on the 42 billion peso fund of the Health Department transferred to the DBM. The funds were allegedly used to buy overpriced medical items, such as masks at 22 pesos apiece. Formerly Pharmaceutical Corporation, a newly incorporated company, supplied the products. It was able to bag contracts worth over 8 billion pesos, even without prior bidding records. It was also revealed that the residential addresses of its officers were bogus. Senator Franklin Drilon suspects that Formally is being favored by Lau. Mayroon bang MBA itong si Undersecretary Lau? MBA, hindi po TED, hindi ang Master's in Business Administration. MBA, may backer ba ako? At bakit po ganun kalakas ang Formally? But Lau said they sent letters to special envoys asking for suppliers of medical items until they were able to have a meeting with Formally together with the Chinese embassy. Gordon then presented a footage from a 2017 meeting of Duterte with a pharmaceutical company. Finally, President Wang is here. Do you know Mr. Wang? You said he just came into your door, right? In your office. I do not know him personally, Sir. Oh, come on. Formally is owned by a certain Wang Chu-yen, whom Gordon said was present during the meeting. Michael Yang, Duterte's former economic manager, was also present in the meeting. Yeah, I believe that's Michael Yang. That's Michael Yang. In the purple shirt or lavender shirt, correct? For Gordon, Yang and Lau's link to the president might explain why neophyte company Formally bagged the 8 billion peso contract. Andun ang ating FDA, andun ang Assistant Secretary of Health, andun yung presidente nitong Formally na siyang nakatanggap ng lion's share ng overpriced na mga PPE na mga gamit. Nag-organize siya Formally ng September 2019 bago mag-pandemic, 1 month halos o 2 months halos before the pandemic. Tapos
sila nakakuha agad ng napakarami. The Senate will subpoena those officers involved with Formalin in the next hearing on September 7. For News 5, Marian Enriquez, BR1 News. Oh. So yun po yun. Ay nako. Ang hirap po sa mga DD sheets. Ang dali-dali po nilang mapaniwala. O, kita mo nga si Bongo, nasa Committee on Health and Demography siya. So, ang itinutulong niya mga kaibigan, ito po ay kanya talagang trabaho. Oh, unlike po sa panahon noon ni BBM or ni PBBM, wala po siya sa pwesto, wala siya sa gobyerno, pero bonggang-bongga ang kanyang tinutulong sa mga tao. Kaya nga siya nanalo din ng presidente ng Pilipinas kasi kilala siya ng mga tao na matulungin kahit wala siya sa gobyerno. Unlike Bongo, tumutulong kasi yun ang kanyang trabaho eh. Committee on Health and Demography. So ngayon, mga DD Sheets, alam niyo na. Kasi ang akala ng mga DD Sheets, nagpapatayo ng malasakit center at tumutulong si Bongo dahil gusto ni Bongo. Dahil pera ni Bongo yun. Excuse me. Yun po talaga ang committee niya na dapat niyang gawin. In short, yun po ang kanyang job description. Committee on Health and Demography. Alam niyo na ngayon, mga DD Sheets, di ba? Siguro, kung ang ilalagay dyan ay yung mas matino, baka mas maganda pa. Kasi alam naman natin si Bongo. Diba? Parmali. Peace. Wala pong personalan. Wala pong bullying. Everybody happy.